Huwag po, sir. Maawa po kayo sa akin. Huwag! Shh! Huwag kang maingay. Sandali lang ito, Rosario. Sir, may asawa po ako. Maawa naman po kayo. Huwag niyo pong gawin to sa akin. Utang na loob, sir. Wala akong pakialam kung may asawa ka na. Mas mabuti ngayon, ibig sabihin, may karanasan ka na. Hindi ka na mahihirapan. Sabi ng huwag. Sir, ayoko po. Ayoko po. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Oh, anong ginagawa mo? Kahit magsisigaw ka ay walang makakarinig sa'yo. Nandito ka sa loob ng tagong kwarto na ako lang nakakaalam. Parang awa niyo na po, sir. Palabasin niyo po ako rito. Hinahanap na ako ng asawa ko. Nakikiusap po ako. Maawa po kayo sa akin. Walang silbi ang pagmamakaawa mo, Rosario. Sa gabing ito, magiging akin ka at walang makakapigil sa akin. Kaya halika na. Huwag mo na akong pasabikin pa. Bitawan niyo ako, sir. Wag po. Dear Miss Ligaya, itago niyo na lang po ko sa pangalang Waldo. Ako ay isang magsasaka mula sa Nueva Ecija. Napakasensitibo ng istoryang ibabahagi ko. Kaya't pati ang mga pangalan ng mga tauhan at ng mga taong may kinalaman sa mga pangyayari ay sadyang binago ko na rin. Miss Ligaya, may nais akong ikumpisal sa iyo. Ako ay anak sa labas ng aking ama na si Rodolfo. Isang magsasaka. 17 taong gulang pa lamang ako nung malaman ko ang buong katotohanan tungkol sa aking pagkatao. Aaminin ko, labis akong nasaktan at nagdamdam sa aking ama dahil sa aking natuklasan. Kaya nagdesisyon akong lumayo sa kanya at maglayas. Nakitira ako sa tiyahin niya na si Tita Carla na malapit din sa akin. Mahilig siyang magkwento ng kung ano-ano. Kaya hindi ako naiinip o nababagot sa pagtira ko sa bahay niya. Isa sa mga hindi ko malilimutan ay ang kwento tungkol sa isang kasambahay na ang pangalan ay Rosario. Si Rosario ay naging malapit na kaibigan ng kanyang ina. Ngunit higit pa sa pagiging kasambahay at kaibigan, isang nakapanghihilakbot na lihim pala ang bumabalot sa pagkatao ni Rosario. Nang marinig ko ang buong kwento, naisip kong ibahagi ito sa inyong channel sa Aswang Confessions. Dahil may kinalaman na aswang ang kanyang kwento. Kaya heto, pakinggan niyo ang kanyang kwento. Sir Miguel! Sir! Uy! Mahal! Huwag! Mahal! Gising! Gumising ka! Oh! Mahal! Rosario, mahal ko! Gumising ka na! Sir, huwag! Pinabangungot ka na naman! Rosario! Saka pa lamang nagising si Rosario nang yugyugin siya ng malakas ng asawang si Bernato. Pawis na pawis siya at habol ang hininga. Rosario! Kanina pa kita ginigising. Nanaginip ka na naman ba ng masama? Oo. Bangungot. Ilang araw ka na binabangungot ah. Palagi mong binabanggit ang pangalan ni Don Manuel. Bakit? May ginawa ba siya sa'yo? Wala. Wala siyang ginawa sa akin, mahal. Palagi ko lang siya napapanaginipan na isa siyang halimaw. Halimaw na gusto akong saktan. Pero wala naman akong problema sa kanya. Akala ko kung anong ginawa niya sa'yo eh. Kalimutan mo na ang napapanaginipan mo. Panaginip lang yun. At kahit kailan ay hindi yun magkakatotoo.
Paano magiging halimaw si Don Manuel? Tao naman siya. Ang mabuti pa, matulog ka na lang uli. Yayakapin na lang kita ng mahigpit, mahal. Para hindi ka na muling managinip ng masama. Tumango na lamang si Rosario at niyakap si Bernardo ng mahigpit. Nang yakapin siya nito. Ilang minuto rin siyang naghintay na muli siyang antukin. Hanggang sa tuluyan na siyang makatulog. Ngunit kinaumagahan, habang sabay silang kumakain ng almusal. Bernardo, ba't parang yung lalim ng iniisip mo? May problema ba? Bay, sasabihin sana ako sa iyo, mahal. Tungkol kay Don Manuel. Nang marinig ni Rosario ang pangalan ng kanyang amo, ay hindi niya napigilan na kabahan. Bakit? Anong tungkol kay Sir Manuel? Pinatawag ako ni Don Manuel kahapon sa mansyon. May sinabi siya sa akin. Ha? Ano naman ang sinabi niya sa'yo? Bakit? May nangyari ba sa sakahan? Binapapunta niya ako sa Isabela. Kailangan niya daw ng tao sa sakahan doon. Mag-aari niya. Ako ang napili niyang ipadala doon. Ha? Sa Isabela? Ang layo naman nun. Bakit ikaw pang piniling ipadala ron? Pwede namang ibang trabahador. Alam ko, mahal. Nagulat nga din ako eh. Pero sabi ni Don Manuel, matagal na raw niya akong pinagkakatiwalaan. Kailangan daw niya ng taong maaasahan at marunong na sa pamamalakad sa sakahan. Wala daw siyang ibang naisip, kundi ako. Pero... kailan ka aalis? Sa Lunes. 3 araw mula ngayon. Mas malaki raw ang sahod doon. Triple sa sinasahod ko. Mas makakatulong ako sa iyo at sa pag-aaral ng mga bata. Pero malalayo ka sa amin ng anak mo, Bernardo. Hindi ka pa man umaalis, nalulungkot na ako. Bigat din sa loob ko na iwan ko kayo ng mga anak natin. Pero kung ito lang talaga ang paraan para mas mabigyan kayo ng maayos na buhay, handa ako magtiis, Rosario. Pero hindi ko alam kung kakayanin ko mag-isa. Hindi ko alam kung makakaya kung wala ka sa tabi ko. Kayang-kaya mo, mahal. Ikaw pa. Malakas ka. At para to sa kinabukasan natin. At sa mga pangarap natin para kay Rosalie. Basta pangako, Bernardo, ha? Babalik ka. Babalikan mo kami. Mag-iingat ka, mahal. Alagaan mong sarili mo. Oo. Gagawin ko ang lahat ng yan. Pangako, mahal. Para sa inyo to. Para sa atin. Marahang bumagsak ang mga luha ni Rosario habang yakap siya ni Bernardo. Minsan talaga, kailangan na may lumayo para lang mas makalapit sa pangarap. Dumating ang araw ng pag-alis ni Bernardo. Muling pinagsaluhan nila ang huling mahigpit na yakap bago sila tuluyang naghiwalay ng landas. Hinabol pa ng tingin ni Rosario si Bernardo bago ito sumakay ng bus. Habang abala ang asawa niya sa pagtatrabaho sa malayo, siya naman ay abala rin sa mga gawain sa mansyon ni Don Manuel de la Cuesta, isang mayamang hasyendero. Habang abala siya sa kusina, nilapitan siya ng mayordomang si Manang Aurora. Rosario, totoo ba yung narinig ko? Si Bernardo raw ang pinapapunta ni Don Manuel sa Isabela. Opo, Manang. Sinabi niya po sa akin. Ayoko nga po sanang umalis siya pero sabi niya, malaki raw ang sahod doon. Mas malaki kesa sa kinikita niya dito. Kaya pumayag na ako. Miss Ligaya,
Napansin ni Rosario na nakakunot ang noo ng matandang babae. Waring may malalim itong iniisip. Nakakapagtaka. Akala ko ba kailangan siya rito? Siya na nga lang ang pinakamaasahang tao sa sakahan ng asyenda. Bakit pa siya ipapadala ni Don Manuel sa malayo? Yun nga din ang iniisip ko, Manang eh. Wala namang nabanggit sa akin si Don Manuel kung bakit sa lahat ng trabahador niya sa sakahan, si Bernardo pang pinili niya. Tila may dumaan na malamig na hangin sa kanyang batok. Bigla siyang kinabahan. O Diyos ko, huwag naman po sanang tamang iniisip ko. Baka may masama na naman siyang binabalak. Muling nanumbalik sa alaala ni Rosario ang madilim na karanasan niya kay Don Manuel. Isang gabing masama ang panahon. Pinag-overtime siya ng kanyang amo at inutusang linisin ang kwarto nito. Lingid sa kanyang kaalaman, ang ipapalinis pala sa kanya ay ang sikretong kwarto ni Don Manuel. Isang lugar na tanging ang lalaki lamang ang may alam. Doon, paulit-ulit siyang pinagsamantalahan ng kanyang amo. At ang eksenang yun din ang paulit-ulit niyang napapanaginipan. Bakit niyo ito nagawa sa akin, sir? Wala naman po akong ginawang masama sa inyo. Ginagawa ko ng maayos ang aking trabaho. Pero bakit niyo ako binaboy ng ganito? Bakit? Huwag ka na magdrama dyan, Rosario. Masarap ang garin naman sa ginawa natin, hindi ba? Tandaan mo to. Walang sino man ang dapat makaalam sa nangyari. Naiintindihan mo? Kung ayaw mong balikan ko ang asawa mo, kapatid mo at pati na rin ang pinsan mo, ayaw mong mangyari yon, hindi ba, Rosario? Huwag po, sir. Parang away niyo na po. Huwag niyo pong saktan ang pamilya ko. Nakikiusap po ako. Huwag sila, sir. Hindi po ako magsasalita. Hindi po ako magsusumbong. Huwag niyo na po silang idamay. Pakiusap po. Ayan. Madali naman palang kausap. Ang gagawin mo lang ay manahimik at kalimutan ang nangyari ito. Huwag kang mag-alala. Hindi kita tatanggalin sa trabaho at ang asawa mo. Hindi naman ako masamang tao kaya dahil dyan sa sinabi mo ay magkakasundo tayo. Basta't maging mabait ka lang sa akin at susunod ka sa lahat ng ipagagawa ko. Wala tayong magiging problema. Kaya mula noon, hindi na siya pinatahimik ng masamang bangungot na yon, Miss Ligaya. Gusto niyang lumaban at bigyang hustisya ang sinapit niya. Ngunit hindi niya magawa. Alam niyang kahit anong gawin niya, hinding-hindi siya mananalo kay Don Manuel. Isang mayamang maimpluwensya at makapangyarihang tao. Para lamang siyang babangga sa matibay na bato kung susubukan niyang kalabanin ito. Tahuli, siya lang ang tiyak na matatalo. Kaya't kahit masakit sa loob niya na itago na lamang sa katahimikan ang kanyang mapait na nakaraan, pinili niyang manahimik. Para na rin sa katahimikan at kaligtasan ng kanyang pamilya. Bumalik lamang sa kasalukuyan ng isip ni Rosario nang tapikin siya sa balikat ni Manang Aurora. Oy, Rosario, ayos ka lang ba? Nakatulala ka kasi dyan. Ayos lang po ako, Manang. May iniisip lang po ako. Ay, naku. Akala ko kung napaano ka na iya. O siya, sige na. Tapusin mo na yung ginagawa mo riyan at mamamalengke ka pa. Sige po, Manang. Ilang gabi nang wala si Bernardo. Ilang gabing hindi niya ito katabi sa higaan. Ngunit kahit hindi niya kapiling ang asawa,
Madali pa rin siyang nakakatulog dahil sa matinding pagod mula sa dami ng gawaing kanyang tinapos sa mansyon. Ngunit isang gabi, Bakit bukas ang ilaw sa bahay? Maaga yata silang dumating. Carlito? Alicia? Nasundo niyo na ba si Rosal sa eskwela? ilang beses niyang tinawag ang pangalan ng kapatid, pinsan at ng anak niya. Ngunit walang sumasagot. Kaya nagmamadali na siyang pumasok sa loob ng bahay. Pagbukas niya ng pinto, ay wala doon ang mga kasama niya sa bahay. Wala naman sila rito ah. Inilibot niya ang paningin sa loob ng bahay hanggang sa mapadako ito sa kwarto nilang mag-asawa. Nakabukas ang pinto ng kwarto namin ni Bernardo. Nandun kaya sila? Dali-dali siyang lumapit at pumasok sa loob ng kwarto. Ngunit laking gulat niya nang makita kung sino ang naroon, Miss Ligaya. Aswang! Anong ginagawa mo rito? Kitang-kita ni Rosario ang aswang na nasa loob ng kanilang kwarto. Halos panawan siya ng ulirat sa matinding takot. Mahaba ang buhok nito at ang mga taingay parang sa kuneho, matulis at nakalawit. Ang mga mata nito'y kahalintulad ng sa ahas. Malamig at nakakatindig balahibo ang titig. Matatalas ang mga kuko nito sa kamay at paa. At sa pagitan ng mga labi, tumisilip ang matutulis na mga pangil. Ang balat nito'y makapal, kulubot at animoy balat ng buwaya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, bigla itong umisi. Isang mapanlin lang at nakakakilabot ng ngisi. Nawaring tuwang-tuwa nang makita siya. Kumusta ka na, Rosario? Alam ko na ang nangyari sa'yo. Baka ito na ang tamang oras para tanggapin mo ang iyong kapalaran. Tia! Ikaw ba yan? Oo, ako nga ito, mahal kong pamangkin. Narito ako upang ibigay sa'yo ang matagal lang dapat na naipabana sa'yo ng iyong ina. Tanggapin mo ito dahil ito ang kailangan mo upang makaganti sa kahayupang ginawa sa'yo ng hayop na yon. Kunin mo na ito, Rosario. Kunin mo. May nilabas na isang itim na bato ang aswang at inilapit yun sa mukha ni Rosario. Hindi! Ayoko! Kahit kailan na hindi ko tatanggapin yan, Tia! Hindi ko tatanggapin yan! Hindi! Hindi! Ate, nananaginip ka na naman. Kanina ka pa umuungol at sumisigaw dyan. Mabuti na lang at gising pa kami ni Ate Alicia. Kaya narinig ka namin. Ano na naman ang napanaginipan mo, ate? Muntik nang magising si Rosalie sa lakas ng sigaw mo. Wala. Nanaginip lang ako na nahulog daw ako sa bangin. Kaya pa na yung sigaw ko. Akala ko nga totoo na. Panaginip lang pala. Akala ko babanggitin mo na naman ang pangalan ng amo mo sa panaginip mo eh. Ha? Paano mo nalaman yun? Sinabi sa akin ni Kuya Bernardo na palagi mo raw napapanaginipan ang amo mo na naging aswang. Sabi pa niya, kapag narinig ko na binabanggit mo na naman ang pangalan niya, hampasin ko raw ng tsinelas ang bibig mo. Kaya nga nakahanda na tong tsinelas ko. Ano? Sinabi yun ng kuya mo? At bakit naman ako kailangang hapasin ng tsinelas, Aber? Baka gusto niyong pagbuhulin ko kayong dalawa dyan eh.
Ang sabi kasi ni Kuya, kapag may sinasabi raw na hindi maganda habang nananaginip o binabangungot, kailangan daw hampasin ang bibig para hindi na maulit ang masamang panaginip. Tama si Ate Alicia. Kaya kapag narinig ko ulit ang pangalan ni Don Manuel habang nananaginip ka, pasensyahan na lang tayo ate. Ahampasin ko talagang bibig mo gamit tong tsinelas ko. Para hindi na siya mapanaginipan. Sana hinampas mo ako ng tsinelas dahil napakasama talaga ng panaginip ko. Walang kasing sama. Akala ni Rosario, ang bangungot ng pananamantala ng kanyang amo lamang ang gumugulo sa kanya. Ngunit muli siyang gagambalain ng isa pang madilim na yugto ng kanyang buhay. Hindi na lamang niya sinabi sa kanyang kapatid at pinsan ang totoong napapanaginipan niya. Sinubukan na lang niya itong kalimutan at baliwalain. Lumipas pa ang ilang araw na wala ang kanyang asawa. Ngunit isang araw ay nakatanggap siya ng telegrama mula sa Isabela, kung saan ito nagtatrabaho. Ate Rosario! Ate Rosario! Oh, bakit Carlito? May telegrama ka! Galing sa Isabela ate! Talaga? Siguradong galing yan sa Kuya Bernardo mo. Sa wakas, pinadala niya rin ako ng telegrama. Tama bang narinig ko? Nagpadala ng telegrama sa'yo si Kuya, Ate Rosario? Oo, Alicia. Heto ibinigay sa akin ni Carlito. Tara, basahin natin. Pagkabasa nila ng telegrama, nanlaki ang kanilang mga mata at tumulo ang mga luha ni Rosario sa nalaman nilang balita. Ay, Diyos ko. May sakit daw ang Kuya Bernardo ninyo. Ang kasama niya sa trabaho nagpadala ng telegrama sa atin. Ano ay ang sakit ni Kuya? Na hindi man lang binanggit sa telegrama? Ang sabi lang dito, malubhang sakit ng kuya ninyo. Pinapapunta ako ron ng katrabaho niya. Mukhang seryoso na talagang lagay niya. Kailangan ako ng kuya ninyo doon. Paano naman kaya nagkasakit si Kuya Bernardo? Malakas naman ang pangangatawan niya. Hindi nga siya nagkakasakit nung narito pa siya sa atin. Baka naman sobrang bigat ng trabaho niya. O di kaya ay baka pinapahirapan siya ng amo niya ron. May nakapagsabi kasi sa akin na mahigpit daw ang namamahala sa sakahan sa Isabela. Baka hindi na siya halos pinagpapahinga. Baka pinipilit pa rin siya magtrabaho kahit masama ang pakiramdam niya. Oh, Diyos ko. Kaya pala nagdadalawang isip akong payagan siyang madestino ron. Hindi ko naman inakalang ganitong mangyayari. Bukas na bukas din, pupunta ako sa Isabela para dalawin ang kuya ninyo. Sobrang nag-aalala na ako sa kalagayan niya ron. Paano yan ate? Kailangan mo munang magpaalam sa amo mo bago ka umalis. Hindi ba't kilala si Don Manuel sa pagiging mahigpit? Lalo na sa mga tauhan niyang hindi nagpapaalam kapag liliban sa trabaho. Papayagan ka kaya ng amo mo ate? Ako nang bahala sa kanya. Magpapaalam naman ako Sa susunod na araw na lang ako aalis. Hindi pwedeng hindi ko puntahan ang kuya ninyo. Kinaumagahan, kahit kinakabahan, buo na ang desisyon niyang kausapin si Don Manuel. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang papalapit siya sa pribadong opisina ng amo. Sa mga sandaling yun, labis ang kanyang kaba. Ngunit mas mahalaga sa kanya ang makita ang asawa. Kaya kahit masikip sa dibdib, pinilit niyang lakasan ang loob at tuluyang kinausap si Don Manuel. Kumatok siya sa pinto hanggang sa narinig niya ang boses ng amo sa loob ng kwarto. Sino yan? Sir, ako po ito, si Rosario. May sasabihin lang po ako. Tuloy! Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang pinto ng pribadong opisina ni Don Manuel. Pagkapasok niya sa loob, nadatnan niya ito na nakaupo sa sofa. Nakadekwatro ang mga binti
at may hawak na basong may lamang alak. Sir, maaari ko po ba kayong makausap? Oh, Rosario. Anong kailangan mo? Narito po ako para magpaalam sa inyo. Magpapaalam? Saan ka pupunta, Aber? Pupuntahan ko po ang asawa ko sa sakahan niyo sa Isabela. Nakatanggap po ako ng telegrama mula sa kasamahan niya sa trabaho. May sakit daw po siya. Kailangan po niya ako doon. Ano? Dahil lang sa may sakit ang asawa mo, lilibang ka sa trabaho mo rito sa mansyon. Abay, ang lakas ng loob mo na unahin ang sarili mong problema kaysa sa tungkulin mo dito. Hindi mo ba naiisip kung gaano karaming gawain ang maiiwan mo kapag umalis ka? Nakikiusap po ako, Sir Manuel. Payagan niyo po akong lumiban muna sa trabaho dito sa mansyon. Babalik din po ako kaagad. Pangako po. Napatigil si Don Manuel. Tinignan niya si Rosario mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat ang lakas ng loob ng kausap niya. Tapos ay ngumiti siya. Isang ngiting hindi mo alam kung may awa o panunukso. Mas mahalaga ba ang asawa mo kaysa ang paglingkuran ako? Ang iyong amo? Muling kinabahan si Rosario sa sinabi ng kanyang amo, Miss Ligaya. Tila sinusubok siya nito. Hindi yon simpleng tanong, kundi parang paratang at banta. Paalala rin yon ng kapangyarihan ni Don Manuel sa kanyang buhay. Ramdam ni Rosario ang bigat ng bawat salita, na para bang tanikalang gusto siyang pigilan. Ngunit tinibayan niya ang loob dahil alam niyang mas kailangan siya ng kanyang asawa. Kaya nga po nakikiusap ako. Sir, kahit ngayon lang po, pagbigyan niyo na po ako. Maawa naman po kayo. Kailangan po ako ng asawa ko. Ano kung hindi ako pumayag sa hiling mo? Parang awa niyo na po, sir. Kahit magtrabaho ako ng 7 beses sa isang linggo, kahit walang pahinga gagawin ko. Kahit mag-overtime po ako gabi-gabi. Pagbigyan niyo lang po ako, sir. Pakiusap. Lalong humaba ang katahimikan. Para bang sinadya ni Don Manuel na patagalin ang kanyang sagot. Maya-maya, bigla siyang tumawa ng mahina. Bueno, hindi naman ako masamang tao. Sige, humayo ka. At saka na lang kita sisingilin pagbalik mo rito. Hindi agad nakagalaw si Rosario. Parang hindi makapaniwala sa narinig. Pero nang makumpirma niyang totoo ang sinabi ng amo, agad siyang tumayo at tumango. Salamat po, sir. Agad siyang gumayak at bumiyahe patungong Isabela upang puntahan ang kanyang asawa. Ngunit pagdating niya doon, hindi niya inaasahan ang tagpong sasalubong sa kanya. Bernardo! Bernardo, mahal ko! Oh, Diyos ko! Anong nangyari sa'yo? Nagulat at napahagulgol si Rosario nang makita ang kalagayan ni Bernardo, Miss Ligaya. Nakaratay ito sa banig. Payat na payat. Tila butot balat na nang nilapitan ni Rosario ang asawa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang marahang hinahaplos ang noo ng lalak. Ang katawan ni Bernardo ay tila kandilang nauukos. Unti-unting nauubos sa bawat paghinga.
Bakit ka nagkaganito? Bakit ganyan ang itsura mo? Gumalaw ang kamay ni Bernardo. Pudyat na siya'y nagising. Rosario, mahal ko. Salamat dumating ka. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ganitong kalagayan mo? Hindi ko alam. Bigla na lang ako naghina at nagkaganitong itsura ko. Parang may malubha akong sakit na hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko'y unti-unti akong nauubos. Huwag kang magsalita ng ganyan. Gagaling ka at babalik ka rin sa dati. Lumaban ka, Bernardo. Para sa akin. Para sa anak natin. Huwag kang magalala, mahal ko. Ipinitin kong gumaling para sa inyo at para makabalik rin ako ng trabaho. Pasensya ka na, ha? Kung... Laking gulat ni Rosario nang biglang nagkikisay si Bernardo at hirap na hirap sa paghinga. Bernardo! Anong nangyayari sa'yo? Huwag kang pipitaw, please! Huwag kang pipitaw! Rosario! Rosario, mahal ko. Mahal kita. Bernardo! Bernardo, huwag mo kaming iiwan ni Rosalie! Wag! Bernardo, wag! Sa mga bisig ni Rosario, huminto sa paghinga si Bernardo. Tumirik ang mga mata nito at tuluyang nawala ng buhay. Bernardo, huwag mo akong iwan! Huwag mo kaming iwan ang anak mo! Paano na ako? Paano na kami? Hindi ka dapat nagpunta rito. Hindi ka dapat umalis. Kung hindi mo ituloy ang pesting trabaho to, sana buhay ka pa hanggang ngayon. Gumuho ang mundo niya ng mga oras na yun. Durog na durog ang puso niya habang yakap-yakap ang wala ng buhay na katawan ni Bernardo. Parang tumigil ang oras. Tanging mga hikbi niya at ang katahimikan ang nangingibabaw. Sa bawat tuha niyang bumabagsak sa pisngi ng kanyang asawa, dama ang kirot ng isang pangakong hindi na matutupad. Ang mga salitang hindi na mabibigkas. Ang mga yakap na hindi na maibabalik. Lahat ay nawala sa isang iglap. Habang inaasikaso ni Rosario ang bangkay ng kanyang asawa upang maiuwi sa Nueva Ecija, kinausap siya ng kasamahan nito sa trabaho na si Manggani. Ikaw ba si Rosario, ang asawa ni Bernardo? Ako nga po. Bakit po? Sino po sila? Ako ang nagpadala sa iyo ng telegrama. Sinabihan ko si Bernardo na sumulat sa iyo para malaman mo ang kalagayan niya rito. Kinalulungkot ko ang nangyari. Gusto ko pong magpasalamat sa inyo. Dahil ipinaalam niyo sa akin ang nangyari sa aking asawa. Kung hindi ko siya agad pinuntahan dito, baka hindi ko siya nakausap sa kanyang huling sandali. Pero may kailangan kang malaman tungkol sa pagkakasakit ng iyong asawa. Ano pong tungkol doon? Bukod sa pagmamalupit ng tagapangasiwa ng sakahan sa iyong asawa, may
hinala rin ako na siya ay kinulam. Nanlaki ang mga mata ni Rosario sa sinabi ni Manggani. Pinagmalupitan at kinulam ang kanyang asawa. Hindi manguya ng isipan niya ang mga nalaman. Ano? Pinagmalupitan ng asawa ko? Bakit? Anong kasalanan niya? At anong ibig sabihin niyo na kinulam din siya? Natatandaan ko noong unang dumating siya dito. Yang asawa mong si Bernardo. Mainit na agad ang dugo sa kanya ni Sir Danny. Yung namamahala sa sakahan at matalik na kaibigan ni Don Manuel. Bukod sa pagsasaka, binibigyan siya rito ng mabibigat na trabaho na lampas sa kaya ng isang tao. Halos hindi siya makakain o makapagpahinga. At kahit anong pagsusumikap niya, laging may mali sa mata ni Sir Daddy. Para bang may galit talaga sa kanya. Ay, Diyos ko. Kawawa naman ang asawa ko. Bakit na yung ginawa sa kanya? Ano bang kasalanan ng asawa ko sa kanya? Pero ang naaalala ko, noong mga huling linggo bago siya magkasakit, palagi siyang inaantok. Nawawalan ng ganang kumain at parang lagi raw may bumubulong sa kanya tuwing gabi. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang nanghina, amayat at hindi na makalakad. Para siyang kandilang unti-unting nauupos. Kaya't naisip namin na baka kinukulam na siya. Lalo na't nang suriin siya sa doktor. Wala namang nakitang anumang pisikal na problema sa kanyang katawan. Bakit kukulamin ng asawa ko? Wala naman siyang kaaway. Mabait ang asawa ko. Hindi siya marunong makipag-away o manakit ng kapwa. Wala siyang inaagrabyadong tao. Siya nga itong inabuso eh. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit may gagawa ng ganon sa kanya. Yun nga din ang iniisip namin. Alam naming mabuti at marunong makisama ang asawa mo. Kaya wala kaming nakikitang dahilan para siya'y pahirapan ng ganoon. Sa palagay ko, napakalalim ng galit ng kung sino man ang may gawa nito sa kanya. Habang abala kami sa pag-uusap, biglang may pumasok sa kanyang isipan. Tungkol sa kulam. Hindi ko alam kung sino ang posibleng may gawa nun sa kanya. Pero kung pagmamalupit ang pag-uusapan, posibleng may kinalaman dito si Sir Manuel. O Diyos ko, huwag naman sanang tamang hinala ko. Sa mga oras na yon, halo-halo na ang iniisip ni Rosario. Nagpasya siyang isantabi na muna ang dahilan ng pagkamatay ni Bernardo. Ang mahalaga ay maasikaso niya ng maayos ang mga labi nito. Matapos ang mga paghahanda, iniuwi na niya ang mga labi sa kanilang tahanan sa Nueva Ecija. Ilang araw lang itong pinaglamayan bago agad inilibing. Ngayon, wala na siyang katuwang sa buhay. Kailangan niyang maghanap ng mas malaking pagkukunan ng pera para sa araw-araw nilang gastusin. Hindi sasapat ang kinikita niya bilang kasambahay sa mansyon. Kaya naisipan niyang tanggapin ang alok ng kanyang kaibigan na magtrabaho bilang serbedora sa karinderiya nito. Bukas lamang ang karinderiya sa gabi, kaya tamang-tama ang oras ng trabaho. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi lang kasi ang trabaho niya sa mansyon. Kaya matututukan niya ang pagtatrabaho niya sa karinderiya mula alas 9 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Meron pa siyang ilang oras na pahinga. Mabuti naman at pinayagan ka ng amo mo magkaroon ng ekstrang trabaho, Rosario.
Balita ko'y mahigpit daw yan si Don Manuel at hindi basta-basta napapakiusapan. Yan sana ang gusto kong sabihin sa iyo, Aling Karina. Ang totoo, hindi ako nagpaalam sa amo ko na magtatrabaho ko dito sa karinderya mo. Ha? Bakit hindi mo ipinaalam sa kanya? Hindi niya naman kailangang malaman pa eh. Tapos na ang oras ng trabaho ko sa kanya. Kaya bakit pa ako magpapaalam sa kanya sa pagtatrabaho ko rito? At saka, wala naman akong kontrata sa kanya. Hindi niya pag-aari ang buong oras ko. Basta nagagawa ko ng maayos ang trabaho ko sa mansyon. Wala siyang karapatang diktahan kung anong gagawin ko pagkatapos noon. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa amo mo na mag-extra ka rito sa karinderya ko? Naku, kilalang kilala natin si Don Manuel. Hindi siya basta-basta pumapayag sa ganyang mga bagay. Kapag nalaman niya nagtatrabaho ka sa iba nang hindi niya nasabihan, baka magalit yun. At mawalan ka pa ng trabaho sa mansyon. Ayoko namang ako pa maging dahilan ng gulo. Naiintindihan kong sinabi mo, Aling Karina. At ayokong madamay ka kung sakaling magalit si Don Manuel. Pero hindi ko na rin kasi kayang umasa lang sa isang trabaho. Kulang na kulang ang kita ko sa mansyon. Lalo na't may pinag-aaral pa akong anak, kapatid at pinsan. Hindi ko naman pinapabayaan ang tungkulin ko sa mansyon eh. Ang sakin lang naman, Rosario, ay ang kapakanan mo. Ayoko mapahamak ka dahil lang sa kagustuhan mo kumita ng dagdag na pera. Alam ko, mabigat ang responsibilidad mo dahil sa pagkawala ng iyong asawa. At bilib ako sa iyo dahil ginagawa mong lahat para sa pamilya mo. Pero sana, pakimaingat ka rin. Mahirap na't makas isang iglap eh. Mawala pang isa sa mga pinagkakakitaan mo. Kung gusto mo, ako nang kakausap kay Don Manuel. Ipaliliwanag ko hindi mo pinapabayaan ang trabaho mo sa mansyon na gusto mo lang ng extra na kita. Naku, wag po, Aling Karina. Ako na pong kakausap sa kanya. Sigurado ka? Opo, Aling Karina. Ako nang magsasabi sa kanya. Ayokong madamay ka po kung sakaling hindi niya ito matanggap. Alam kong malaki ang posibilidad na magalit siya. Pero mas mabuti na yung manggaling sa akin ng paliwanag. Kakapalan ko na lang po ang mukha ko. Kesa naman sa mawalan pa ako ng 2 trabaho dahil sa hindi ko pagsasabi sa kanya. Basta po, salamat sa tiwala niyong tinanggap niyo ako rito sa karinderya niyo. Malaking tulong na po ito sa amin. Dahil sa sinabi ni Aling Karina, nagpasya si Rosario na ipagtapat kay Don Manuel ang tungkol sa kanyang pagtatrabaho tuwing gabi sa karinderya nito. Ngunit, Ayan, tapos na rin ang mga gawain ko dito sa karinderya. Uuwi na ako para makapagpahinga. Bukas, magpapaalam na ako sa kanya. Ay, Diyos ko. Sana po, pagbigyan niya ako. Hindi! habang naghahanda si Rosario pa uwi, muling umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang nakakakilabot na pag-angil na yon. Oh, Diyos ko! Aswang! Nakita niya ang aswang na nakapasok sa kusina ng karinderya ni Aling Karina. Sa sobrang takot niya ay nagsisigaw siya. Ngunit laking pagtataka niya nang walang ibang tao ang naroon. Kahit si Aling Karina ay biglang nawala. Aswang! Umalis ka dito! Lubayan mo ako! Wala ka bang ibang gagawin kundi paalisin ang iyong tiyahin, mahal kong pamangkin? Oo, Tia. Paulit-ulit kitang paaalisin dahil paulit-ulit ko ring sasabihin sa'yo. Ayoko! Ayoko sa inaalok mo sa akin. Kunti na lang ang natitirang oras, Rosario. Kailangan mo nang tanggapin ang nararapat sa'yo. Papalapit na naman ang panganib. Huwag mong sayangin ang biyayang makatutulong sa'yo ng lubos. Unti-unting lumapit kay Rosario ang aswang. Kaya napasigaw siya sa takot, Miss Ligaya. Ngunit isang malakas na yugyog ang biglaang gumising sa kanya. Rosario!
Rosario, gumising ka! Rosario! Aswang! May aswang aling Karina! Anong aswang? Walang aswang! Nakita kita sumisigaw habang nakasubsob ka sa mesa. Nananaginip ka lang. Tsaka lamang napanatag si Rosario nang igala niya ang kanyang paningin at matiyak na wala na doon ang aswang. Ayaw niya talaga akong pigilan. Mabuti na lang panaginip. May sinasabi ka, Rosario? Wala po. Pasensya na po. Binangungot kasi ako. Kaya napasigaw ako. Nakakahiya tuloy sa inyo. May nakarinig pa po ba sa sigaw ko? O wala naman. Ako na lang nandito, nakauwi na yung ibang staff. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo kaya ka sumisigaw. Ay, mabuti pa umuwi ka na't magpahinga ha. May trabaho ka pa mamaya sa mansyon. Pagod ka lang siguro kaya kung ano-ano napapanaginipan mo. Huwag mong kalilimutan magpaalam kay Don Manuel ha, para hindi ka magkaroon ng problema. Siguro nga po pagod lang ako. Sige po, Aling Karina. Mauna na ako. Kita lang po tayo bukas ng gabi. O sige, mag-iingat ka. Nakahinga siya ng maluwag nang mapagtantong panaginip lang pala ang lahat. Kahit patila totoo ang pagkakaharap nila ng kanyang tiyahin na si Tia Minerva. Ngunit kahit nakarating na siya sa bahay, ayaw pa ring mawala sa isipan niya ang mga sinabi nito na kailangan niyang tanggapin ang nararapat para sa kanya at huwag sayangin ang biyayang makatutulong sa kanya. Na totoo lang, matagal na niya itong kinalimutan at pilit na tinatakasan. Ngunit ngayon, muli na naman itong bumabalik at pilit na sumusulpot sa kanyang buhay. Sa sobrang dami ng gumugulo sa kanyang isipan, hindi na niya namalayang nakatulog siya ng mahimbing kahit 5:00 na ng madaling araw. Nagising siya, eksaktong 7:30 ng umaga. Kaya dali-dali siyang naghanda para pumasok sa mansyon matapos niyang ipagluto at asikasuhin ang anak, kapatid at pinsan na papasok na sa eskwela. Pagdating niya sa mansyon ay sinalubong agad siya ni Manang Aurora. Nako, Rosario, mabuti na lang at dumating ka na. Maagang nagising si Don Manuel. Kanina ka pa niya hinahanap. Mukhang hindi magandang gising niya. Galit na galit siya na hindi ko maintindihan kung bakit. Sige na, puntahan mo na siya. Bilisan mo. Diyos ko, bakit na naman kaya? Sige po, Manang. Dahil sa sinabi ng matandang mayordoma, dali-daling pinuntahan ni Rosario ang pribadong opisina ni Don Manuel, kung saan ito madalas manatili sa loob ng mansyon. Hawak niya ang kanyang dibdib sa sobrang kaba. Aminin man niya o hindi, labis ang nerbiyos na nararamdaman niya sa mga sandaling yun, dahil muli na naman niyang haharapin ang kanyang amo. Pagdating niya sa harap ng pinto, nanginginig ang kanyang kamay habang kumakatok. Sir Manuel! Nandito na po ako! Sir Manuel! Pumasok ka! Nang buksan niya ang pinto at tuluyang pumasok sa kwarto, nadatnan niya si Don Manuel na nakatayo, nakapamewang at nakataas ang kilay, habang masamang nakatingin sa kanya. Hinahanap niyo raw po ako, sir. Oo. Dahil gusto ko magpaliwanag ka sa akin. Bakit mo ito nagawa sa akin, Rosario? Noong nagmakaawa ka na payagan kitang puntahan ng asawa mo, pinayagan kita. Pinalampas ko yon. Pagkatapos ngayon, malalaman ko na may iba ka palang trabaho bukod dito sa mansyon. At hindi mo man lang sinabi sa akin. Ingrata ka! Paano niyo po nalaman ang tungkol doon? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Ang tanong, bakit hindi mo sinabi sa akin na nagtatrabaho ka sa karinderyang yon? Patawad po, sir. Naghanap po ako ng trabaho sa labas ng mansyon dahil hindi na po sapat ang sahod ko para sa araw-araw naming gastusin sa bahay mula nang mamatay si Bernardo.
Pinag-aaral ko rin po ang anak ko, kapatid at pinsan ko. Hindi ko po intensyong maglihim sa inyo. Natakot po kasi akong baka hindi niyo ako payagan. Huwag po kayong mag-alala, sir. Hindi po maaapektuhan ang trabaho ko rito sa mansyon dahil alas 8 pa po ng gabi ang trabaho ko sa karinderya matapos ang tungkulin ko rito. Abay, sumasagot ka na sa akin ngayon, ha? Babae ka? Talagang pinamumukha mo sa akin na kulang ang sinasahod mo rito sa mansyon. Lahat ng tauhan ko binabayaran ko ng tama. Kaya wag mong sasabihin sa akin na hindi sapat ang pinapasahod ko sa'yo. Ayokong magtrabaho ka ron. Dito ka lang sa mansyon magtatrabaho at wala nang iba pa. Umalis ka na sa karinderyang yon. Iyan ang utos ko sa'yo, Rosario. Dahil sa sinabi ng kanyang amo, hindi na napigilan pa ni Rosario ang sarili. Ang kaninang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng lakas ng loob. Kaya nagawa na niya itong sagutin. Teka, sa pagkakaalam ko po, wala naman akong kontratang pinirmahan sa inyo na nagsasabing bawal akong maghanap ng ibang trabaho sa labas ng mansyon. Alam ko po na may responsibilidad ako sa inyo. Pero may responsibilidad din po akong itaguyod ang pamilya ko, lalo na at wala na akong katuwang sa buhay. Wala nang asawa ko. Kung sapat sanang kita ko rito, hindi ko na sana kailangang magdoble kayod. Hindi ko po ito ginawa upang bastusin kayo. Ginawa ko po ito para sa anak ko, sa kapatid ko at sa pinsan ko. Sa sinabi niya ay nagalit ang bagang ng matandang amo. Tinitigan siya nito ng matalim. Muling nabuhay ang kaba sa dibdib ni Rosario. Lalo na nang dahan-dahang lumapit ang matanda at mahigpit siyang hinawakan sa balikat. Napakagat siya ng labi nang bumaon sa kanyang balat ang mahaba nitong kuko. Bitawan niyo po ako, sir. Nasasaktan po ako. Alam mo ko, Rosario. Alam na alam mo kung ano mga kaya kong gawin. Kapag sinabi kong aalis ka sa karinderya, aalis ka. Dito ka lang sa mansyon maninilbihan at wala nang iba pa. Susundin mo gusto ko. Kung ayaw mong magsisi sa uli. Hindi kinaya ni Rosario ang kasamaan ng kanyang amo. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawa niya itong pagtaasan ng boses, Miss Ligaya. Sumusobra ka na, sir! Matagal na ako nagtitimpi sa'yo! Nagulat si Don Manuel sa ginawa ni Rosario. Hindi siya makapaniwala na magagawa siyang pagsalitaan ng kanyang muchacha. Ba't nagagawa mo ng lumaban sa akin, ha, Rosario? Wala ka talagang utang na loob! Utang na loob? Hindi ba't ikaw ang may utang sa akin, Don Manuel? At hindi basta-basta utang! Isang napakalaking utang! Hindi agad nakasagot si Don Manuel dahil alam na alam niya kung ano ang tinutukoy ni Rosario. Ano, Don Manuel? Bakit hindi ka makapagsalita? Hindi ba't walang awa mo kung ginawa ng kahalaya noon? Akala mo ba'y makakalimutan ko ang kahiyupan mong ginawa sa akin? Ilang gabi akong hindi makatulog. Ilang umaga akong lumuluha. Habang ikaw ay namumuhay na parang walang nangyari. Pinatahimik mo ako sa takot. Pero ngayon, hindi mo na ako kayang patahimikin. Hindi mo na ako alipin, Don Manuel! Wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko sa'yo dahil akin ka lang, Rosario. Akin ka lang! Hindi mo ako pag-aari kaya wala kang karapatan sa akin! May karapatan ako! Dahil mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin ang gusto ko, Rosario. Ikaw lang ang babaeng nais kong makasama sa kama. Ang tanging babaeng hinahangad kong makatalik. Nasisiraan ka na ng ulo, Don Manuel! Maaaring nakuha mo ang aking katawan noon. Pero tandaan mo, kahit kailan, hindi mo makukuha ang puso ko! Isa kang malaking hangal, Rosario. Kahit kailan, mahina ang utak mo. Kung akong pinili mong pakasalan, buhay reyna ka na ngayon.
Pero mas pinili mo ang walang kwentang magsasaka na si Bernardo. Mas pinili mo pang mahiga sa banig kaysa sa kama. Dahil si Bernardo ang mahal ko at hindi ikaw! Wala akong pinagsisisihan na siyang pinili at pinakasalan ko! Mas pinili ko ang simpleng buhay na may respeto, pagmamahal at dignidad kaysa sa marangyang buhay ng kasama isang demonyong katulad mo! Eh, nasaan na kayo ng lalaking pinili mo? Wala na siya. Patay na si Bernardo. Nakabaon na sa lupa at kahit kailan, hindi na siya babalik. Natigilan si Rosario. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Manggani na pinagmamalupitan at inaabuso si Bernardo nang namamahala sa sakahan na nilipatan nito. At hindi lang yun, posibleng kinulam pa ito. Mabilis ang napatingin kay Don Manuel. Puno ng makahulugang titig at mga tanong sa isipan. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Bernardo? Sagutin mo ako, Don Manuel! May kinalaman ka ba sa pagkamatay ng asawa ko? Nginisian lang ni Don Manuel si Rosario. Yung ising puno ng pagmamayabang. Isang ising hindi nangangailangang magsalita. Dahil sa likod nito ay tila may kumpirmasyon. Nanindig ang mga balahibo ni Rosario. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kilabot ng katotohanang unti-unti nang lumilitaw sa kanyang isipan. Hayop ka! Wala namang kasalanan sa'yo ang asawa ko! Naging mabuti siyang tauhan sa asyenda. Tapat, masipag, at walang reklamo sa kahit anong ipagawa mo. Pero anong isinukli mo sa kanya? Walang hiya ka! Demonyo ka! Bakit, Rosario? Sa akala mo ba, porket hindi mo ako pinili noon ay basta ganun na lang yon? Hindi ako papayag na matalo ng isang katulad niya. Hindi ko kayang lulukihin ang pagkatalo ko sa isang hamak na magsasaka. Isang kahig, isang tuka lang ang buhay. Kaya sinadya kong ipadala siya sa Isabela para mailayo ko siya sa'yo. At dun, inutusan kong kaibigan kong si Juancho, ang tagapamahala ng saka. Napahirapan siya ng gusto. Pero hindi pa ron natapos ang lahat. Hindi ako nakontento sa pisikal na pagpapahirap lang. Kaya umupa ako ng mangkukulam. Oo, Rosario. Ipinakulam ko ang asawa mo. At yun ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa nalaman ay parang bulkan na gustong sumabog ni Rosario. Hayop! Demonyo! Wala kang kasing sama! Mamamatay tao! Oo, Rosario, demonyo ako. Lalo na kapag inaagawan ako ng kung anumang itinuturing kong pag-aari. Hindi ako pumapayag na hindi makaganti. Tulad ng pangaagaw sa'yo ng hayop na si Bernardo. Kaya tandaan mo to. Lintik lang ang walang ganti. Napakahayop pa talaga! Simula ngayon, ayoko na! Hindi mo na ako mapipigilan! Aalis na ako sa demonyong bahay na to! Magbibitiw na ako bilang isang kasampay! Matagal ko na sanang ginawa to! Kung hindi lang dahil sa malaking utang na loob ko sa iyong inang si Doña Nieves na tumulong sa amin noon para maipagamot ang magulang ko. Matagal na sana akong umalis. Pero dahil sa isang pangako na binitiwan ko nang mamatay siya, napatuloy ako maglilingkod dito sa mansyon. Kaya kahit ng mga araw na winalang hiya at pinagsamantalahan mo ko, hindi ako umalis. Pero ngayon, nagmalaman ko na kung gaano ka talaga kademonyo. Hindi ko nagugustuhin pang magtagal dito! Hindi mo yan gagawin, Rosario. Sinasabi ko sa'yo. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko kapag umalis ka rito. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang pasya mo. Wala akong pagsisisihan! Mas lalo akong magsisisi kung mananatili pa ako rito. Nagtatrabaho para sa isang demonyong tulad mo! Tandaan mo, Don Manuel! Maaaring makalusot ka ngayon. Pero darating ang araw, sisingilin ka rin ng langit sa lahat ng kasalanan mo!
Padabog na binuksan ni Rosario ang pinto ng kwarto at nagmamadaling lumabas. Nasa lubong pa niya si Manang Aurora na pilit siyang tinatanong kung ano ang nangyari. Ngunit hindi na niya ito pinansin pa. Diretso siyang nagtuloy palabas ng mansyon. Buo ang loob. Ngunit lingid sa kaalaman ni Rosario, isang matinding ganti ang naghihintay sa kanya. Isang ganti mula kay Don Manuel na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Ate! Ate Rosario, may nangyari! Bakit, Carlito? Ano nangyari? Huwag sana mabibigla, ate. Ano ba yun? Sabihin mo na. Ang karinderya ni Aling Karina, nasunog! Ano? Bakit? Ano nangyari? Nakita na lang daw ng mga kapitbahay na nagliliyab na ang karinderya. Tapos may napansin silang tumatapong lalaki. Palayo sa bahay, kaya yun ang pinaghihinalaan nilang sumunog. Buti na lang at agad nakalabas si Aling Karina at ang anak niyang dalagita. Kung hindi, baka natupok din sila sa apoy. Eh sino naman gagawa ng panununog na yon? Wala naman akong kilalang kaaway ni Aling Karina. Walang nakakaalam kung sino ang mga nasa likod ng pagsunog. Dahil walang nakakita kung ano itsura ng salarin. Kawawa talaga si Aling Karina. Yun na nga lang ang kinabubuhay nilang mag-ina. Ay, Diyos ko. Kahit tindi ng dagok na ito para kina Aling Karina, wala talagang pusong gumawa ng ganun sa kanila. Kawawa din si Ate Rosario. Doon siya nagtatrabaho, hindi ba? Paano na yan, ate? Wala ka ng trabaho ngayon kasi umalis ka na rin sa mansyon. Talaga po, Nay? Hindi na po kayo magtatrabaho sa mansyon? Nagulat sila nang marinig ang boses ng anak ni Rosario na si Rosalie. Pupungas-pungas pa ito habang naghihikab. O anak, nagising ka ba dahil sa ingay namin? Pasensya na kung malakas ang boses namin, ha? Hindi niyo naman po sinagot ang tanong ko, Nay. Ang sabi ko po, kung hindi na po ba kayo magtatrabaho sa mansyon? Hindi na, anak. Naisip kong maghanap na lang ng ibang trabaho na mas malaki ang kita. Napapagod na rin kasi si nanay sa mga gawain sa mansyon, kaya nagdesisyon akong umalis na doon. Totoo po, Nay? Yay! Oh, bakit masaya ka pa, Rosalie? Nawala na nga ng trabaho ang nanay mo. Tapos nasunog pa ang karinderya ni Aling Karina na isa sa pinagkakakitaan niya. Masaya po ako, Kuya Carlito. Kasi, mas maraming oras ko na makakasama si nanay. Kahit wala na siyang trabaho sa mansyon, ang mahalaga, palagi na kaming magkasama. Matagal na rin po kasing hindi kami nakakapagkwentuhan o kaya sabay kaming kumain. Sa narinig ay hindi napigilan ni Rosario na mapaluha, Miss Ligaya. Habang lumalaki ang anak niyang si Rosalie, bihira silang magkasama bilang mag-ina dahil sa trabaho niya sa mansyon. Kapag umuuwi siya sa gabi, tulog na ang anak niya. Kaya hindi na sila nagkikita. Linggo lang ang kanyang pahinga. Ngunit sa dami ng gawaing bahay ay halos wala rin siyang oras para makausap ng matagal si Rosalie. Ngayon, wala na siya sa mansyon. Muling bumukas ang isang pagkakataon. Isang bagong simula upang makabawi sa anak at buuin ang mga panahong hindi nila naibahagi sa isa't isa. Anak, ngayong wala na ako sa mansyon, babawi ako sa iyo. Habang hindi pa ako nakakapaghanap ng bagong trabaho, susulitin natin ang bawat sandaling magkasama tayo. Pangako po, Nay. Pangako, anak. Masayang-masaya si Rosalie dahil magkakaroon na sila ng mas mahabang oras na magkasama ng kanyang ina habang naghahanap pa si Rosario ng bagong trabaho. Lalo na at may nangyari sa karinderya ng kaibigan nitong si Aling Karina. Pagkatapos man ng halian, nagpaalam si Rosario sa anak na pupuntahan muna si Aling Karina upang damayan ito. Bago umalis, tinabihan niya ang kanyang kapatid na si Carlito
At ang pinsan nilang si Alicia, nabantayan muna si Rosalie dahil wala namang pasok ang mga to sa araw na yun. Aling Karina, kumusta po kayo? Nabalitaan ko po na sunog ang karinderya. Ayos naman kami ng anak ko. Pero ang karinderya wala na. Natupok ng apoy ang lahat. Walang natira. Mabuti na lang at naisalbak kong lahat ng kinita sa karinderya. Kung hindi, wala na talagang natira para sa aming mag-ina. Ikinalulungkot ko pong nangyari. Ang mahalaga ligtas kayong mag-ina. Ang nakakainis lang, kung sino man ang may kagagawa ng pagsunog sa karinderya. Wala ka namang kaaway dito sa lugar natin, hindi ba? Hindi ko talaga maisip kung sino walang awang tao ang gagawa ng ganon. Hindi ko rin alam, Rosario. Kapag naiisip ko, lalo lang sumasama ang loob ko. Pero tama ka. Ang mahalaga ay ligtas kami ng anak ko. Buti na lang may naipon din ako para makapagsimula ulit. Huwag ka mag-alala. Kapag naitayo ko ulit ang karinderya, ay tuloy pa rin naman ang trabaho mo. Pero maiba ko. Nakausap mo bang amo mo? Nasabi mo ba sa kanya na nagtatrabaho ka sa akin? Oo, sinabi ko sa kanya. At tsaka alam mo ba, Hindi na ituloy ni Rosario ang sasabihin dahil bigla niyang naalala ang banta ni Don Manuel. Napagsisisihan niya ang pag-alis sa mansyon. Pumasok sa isip niya na pwedeng may kaugnayan ito sa nangyaring sunog sa karinderya ni Aling Karina. Hindi imposible na si Don Manuel ang may kagagawa nito. hindi. Huwag sanang tamang hinala ko. Sana wala kang kinalaman dito, Don Manuel. Napakawalang hiya mo. Huwag mong idamay ang mga taong walang kasalanan. Naisip niyang sugurin si Don Manuel sa mansyon, ngunit bigla siyang kinabahan. Dumagundong ang dibdib niya at hindi niya maipaliwanag kung bakit. O Diyos ko, bakit ganitong nararamdaman ko? Parang ang bigat. Para may hindi magandang mangyayari. Naninikip ang dibdib ko. Rosario, ayos ka lang? Bakit parang bigla kang nataranta at hindi mapakali? Hindi ko rin po alam, Aling Karina. Bigla na lang akong kinabahan na hindi ko maintindihan. Uuwi muna ako sa bahay. Baka kasi may nangyari. Siya, sige na. Umuwi ka na muna sa inyo. Namumutla ka na. Habang naglalakad pa uwi, lalo pang bumibilis ang tibok ng dibdib niya. Tila ba gustong kumawala ng puso niya na matinding kaba. Nang makita niyang bukas ang pinto ng kanilang bahay, mas lalo siyang kinabahan. Dali-dali siyang pumasok at halos maputol ang kanyang hininga. Tatanawing bumungad sa kanya. Bukod sa magulo ang bahay, halos sumabog ang puso ni Rosario nang makita ang kapatid niyang si Carlito. Duguan, nakahandusay sa sahig sa sala, at wala ng buhay. May mga tama ito ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ay, Diyos ko, Carlito! Sino may gawa nito sa'yo? Sino? Si Rosalie! Ang anak ko! Si Alicia! Nasaan na sila? Iginala niya ang paningin sa paligid at doon niya nakita ang pinsan niyang si Alicia. Nakahandusay din sa sahig malapit sa kusina. Duguan ito at may mga tama rin ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ngunit ang lalong ikinahagulgol niya ay ang makita ito na walang kahit na anong saplot sa katawan. Malinaw na pinagsamantalahan ang dalaga bago pinatay. Alicia! Sino ka mga hayop ang may gawa nito sa'yo?
Mga demonyo kayo! Dali-daling pumasok si Rosario sa kwarto at doon niya nakita ang wala na ring buhay na katawan ni Rosalie. Nakahandusay ito sa sahig. May tama ng bala sa ulo. Halos mabaliw siya sa sinapit ng kanyang kaisa-isang anak. Pati ang isang batang inosente at walang kalaban-laban. Idinamay pa ng kung sinong mga halimaw ang sumalakay sa kanilang tahanan. Anak ko! Anak ko! Anong ginawa nila sa'yo? Bakit nila ito ginawa sa inyo? Anong kasalanan ko para gawin nila ito sa akin? Ano? Ngayon pa lang sana ako papawi sa'yo, anak. Pero pinawi ka kaagad sa akin. Ay, Diyos ko! Bakit? Una si Bernardo. Hindi pa sila nakontento. Pati ang kapatid, pinsan at anak ko. Nawala rin sa akin. Habang humahagulgol si Rosario at mahigpit na yakap ang walang buhay na katawan ng anak, naramdaman niya ang malakas na pag-ihip ng hangin. Maya-maya, pumasok sa loob ng bahay ang isang nakakakilabot na nilalang. Isang aswang na 2 beses nang nagpakita sa kanya sa panaginip. Ngunit sa pagkakataong yun, totoong-totoo na ito. Totoong kaharap na niya ang aswang. Sinabihan na kita, Rosario. Pero hindi ka nakinig. Tia. Tia Minerva. Matagal na kitang sinusubaybayan aking mahal na pamangkin. Dahil hindi ako pinapatahimik ni Ate Rodora sa panaginip. Dapat mo na raw tanggapin ang matagal nang nakatakdang maging sayo. Sinabi ko na sa'yo na ayokong tanggapin ang inaalok ni Inay, Tia. Hindi mo ba naiintindihan yun? Umalis ka na, utang na loob! Hindi mo ba nakikita? Pinatay ang anak ko! Ang kapatid ko at ang pinsan ko! Wala na sila! Wala nang natira sa akin! Tapos darating ka rito para ungkatin mo na naman ang tungkol sa lecheng pamana ni Inay! Alam ko ang lahat ng nangyari sa'yo. Lalo na ang ginawa sa'yo ng hayop mong amo. Kaya nga, gamit ang aking karunungang itim, nagpakita ko siya sa panaginip upang paalalahanan kang tanggapin mo na ang kapangyarihang ipinamana sa iyo ng aking kapatid, ang iyong ina, upang makapagiganti ka sa ginawa sa iyo ng lalaking yun at sa ginawa niya sa asawa mo si Bernardo. Pero binaliwala mo. Yung pangalawang pagpapakita ko sa iyo, binaliwala mo na naman. Kaya ayan, nagtagumpay na naman siya. Anong ibig mong sabihin, Tia? Ang demonyo mong amo, ang lalaki matagal na may pagnanasa sa iyo, ang siya rin nagpapatay sa kapatid, pinsan at anak mo. Siya rin na nagpasunog sa karinderya ng kaibigan mo na pinagtatrabahuan mo. Ginantihan ka niya nang umalis ka sa mansyon. Kung ako lang, kaya kitang iganti sa kanya. Ako mismo ang kikitil sa buhay niya. Ngunit mas gusto kong ikaw ang magpataw ng kaparusahan sa kanya dahil ikaw ang tunay na biktima. Tila 1,000 saksak ang naramdaman niya sa kanyang dibdib nang matuklasan niyang si Don Manuel ang may kinalaman sa pagmassacre sa pamilya niya. Gusto niyang sumabog sa galit sa mga oras na yun at durugin ng sariling mga kamay ang hayop niyang amo dahil sa lahat ng kawalang hiyaan nito. Hayop! Napakahayop niya! Wala siyang kasing sama! Hindi pa siya nakontento nang ipinakulam niyang asawa ko. Itinamay niya pang kapatid ko si Carlito. Kaisa-isa kong anak na si Rosalie at ang pinsan kong si Alicia. Si Alicia, walang awa pang pinaboy na kung sino bago pa siya pinatay. Mga demonyo!
Pagpapayarin ko sila sa lahat ng ginawa nila sa akin at sa pamilya ko. Lalong-lalo na si Manuel. Lintik lang ang walang ganti. Tinatanggap ko na, Tia Minerva. Tinatanggap ko na ang pagiging aswang. Sa narinig, napangiti ang kanyang Tia Minerva. Unti-unting nagbalik sa pagiging tao at may iniabot sa kanya. Kung ganon, tanggapin mo na ito, Rosario. Matagal na itong gustong ibigay sa iyo ng iyong ina. Nang mamatay siya, inihabili niya ito sa akin para maipasa sa iyo dahil ayaw mo pang tanggapin noon. Ngunit ngayon na desidido ka na mag-aswang, kailangan mo na itong lunukin upang mapasa iyo ang kapangyarihan bilang isang mataas na uri ng aswang. Kami ng iyong ina ay kabilang sa mataas ng uri ng aswang na matatagpuan lamang sa isang liblib na baryo sa isang probinsya sa Kabisayaan. Ang pagiging aswang ay ipinapasa lamang sa mga babae sa ating pamilya. Kaya hindi niya ito binigay sa kapatid mo si Carlito. Hindi rin pwede ang pinsan mong si Alicia dahil hindi natin siya kadugo. Ampun lang siya ng yumao naming kapatid na lalaki. Pero ngayon, magiging katulad ka na rin namin ng nanay mo. Malakas at makapangyarihan. Hinding-hindi mo pagsisisihan ang pagtanggap sa biyayang ito, Rosario. Ang bagay na gustong ipalunok sa kanya ng tiyahin upang siya ay maging aswang ay isang maliit na itim na bato. Isinubo niya yon ng walang pag-aalinlangan. Hindi nagtagal, unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Kumaba ng husto ang kanyang buhok at ang kanyang mga tenga ay naging katulad ng sa kuneho. Ang mga mata niya ay naging tila mata ng ahas. Tumubo rin sa kanyang mga kamay at paa ang mahahaba at matutulis na kuko. Lumitaw ang mahahabang pangil at ang kanyang balat ay naging makapal, kulubot at animoy balat ng buwaya. Isa na siyang ganap na aswang. Pumunta ka sa akin, Manuel. Tatanggapin mo ang galit ko. Sige, Rosario. Humayo ka. Ipaghiganti mo ang iyong pamilya. Tandaan mong walang kapatawaran ng ginawa ng lalaking yon. Kapag buhay ang inutang, buhay din ng kabayaran. Alipin na si Rosario ng matinding galit, Miss Ligaya. Dahil isa na siyang ganap na aswang, taglay na niya ang pambihirang lakas. Sa loob lamang ng ilang segundo ay narating na niya ang mansyon ni Don Manuel. Tamang-tama, dapit hapon na at unti-unti nang lumalatag ang dilim sa paligid. Nakita niyang abala si Manang Aurora at ang ibang kasambahay sa pag-aasikaso sa kusina. Pati ang mga gwardya sa mansyon ay nalibang sa pagkukwentuhan at pakikipagharutan sa mga kasambahay. Dahil dito, nakakuha siya ng pagkakataon upang makalusot at marating ang kwarto ni Don Manuel. Nasa tapat na siya ng pinto ng kwarto ng dating amo nang mapansin niya ito na may kaakbay na kasambahay. Naglalakad ang mga ito papunta sa sikretong kwarto kung saan siya nito pinagsamantalahan. Mukhang may bago na naman siyang bibiktimahin. Ang kapal ng mukha. Kilala ko yung kasama niya. Yung bagong kasambahay na di sa 4 anyos lang. Napakawalang hiya mo, hayop ka. Tinundan niya ang mga to at pagkapasok sa sikretong kwarto ay agad na isinara ni Don Manuel ang pinto at sinunggaban ang babae. Huwag ka nang pakipot, Agnes. Tayo lang ang narito at wala ring makakarinig sa atin. Baliwala ang pasigaw-sigaw mo. Mas mabuting sumunod ka na lang sa gusto ko at hindi ka masasaktan. Dahil sa taglay niyang kapangyarihan, palihim na nakapasok si Rosario sa kwarto
at kitang-kita niya kung paanong sapilitang hinuhubaran ni Don Manuel ang kasambahay. Umiiyak at nagmamakaawa ang dalaga. Ngunit tulad ng nangyari sa kanya noon, wala ring makakarinig sa pagtangis nito. Maya-maya, tuluyan nang naghubad si Don Manuel at marahas na pinwersa ang kasambahay. Ang bango mo. Parang bulaklak. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Ganyan din ba kabango ang bulaklak mo? Miss Ligaya, hindi na nakapagtimpi si Rosario na kanina pa nagtatago. Hayop kang manyakis na matanda. Hindi ka na makakapagbiktima ng mga babaeng walang kalaban-laban. Hanggang dito na lang ang kasamaan mo. Katapusan mo na! Walang ano-ano ay may naamoy na mabaho si Don Manuel. Anong amoy yun? Napakasangsang! Gamit ang kanyang matutulis na mga kuko, kinamot niya ang tagiliran ng lalaki. Dahil sa matinding takot, nagawang makalabas ng kwarto ng kasambahay at naiwan sa loob si Don Manuel, naduguan at nakahandusay sa sahig. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Nararapat lang sa'yo yan, Manuel. Dahil isa kang demonyo. Aswang! Aswang! Paano ka nakapasok dito sa bahay ko? Halimaw ka! Yan. Yan ang gusto ko. Ang matakot ka. Pagkatapos, uunti-untiin kong kainin ang bawat parte ng katawan mo. Maawa ka sa akin! Huwag mo akong patayin! Nagigiusap ako sa'yo! Parang awa mo na! Parang awa mo na! Dahil sa sinabi ng matandang amo, lalo pang tumindi ang galit sa puso ni Rosario. Ganyan na. Magmakaawa ka para sa buhay mo. Katulad ng pagmamakaawa ko noon. Ano? Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba talaga? Kilalang kilala mo ko, Manuel. Kilalang kilala. Muling nagbago ang anyo ni Rosario at bumalik sa kanyang pagiging tao. Gulat na gulat si Don Manuel nang makilala siya. Rosario? Isa kang aswang? Oo. Ako nga ito, Manuel. Isa nga akong aswang. Hindi ko na kailangang ipaliwanag sa'yo kung bakit o paano ako naging ganito. Ang mahalaga ay pagbabayarin na kita sa lahat ng ginawa mo sa akin at sa pamilya ko. Pagpatawarin mo ako, Rosario. Sa ginawa ko sa iyo at kay Bernardo, pinagsisisihan ko ng lahat. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Napakawalang niya mo talaga. Sa ginawa mo sa akin at sa asawa ko lang ikaw humihingi ng tawad. Yung pagpatay mo sa kapatid ko, sa pinsan ko at sa anak ko, hindi mo ba yun pagsisisihan? Ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong alam dyan. Anong wala? Alam kong ikaw may kagagawa ng pagpaslang sa kanila. Ginawa mo yun para gantihan ako. Dahil sa pag-alis ko sa trabaho dito sa mansyon. Akala mo ba hindi ko malalaman? Wala kang konsensya. Sana ako na lang ang pinagbuntanan mo ng galit mo. Sana ako na lang ang pinahirapan mo. Hindi mo na sana idinamay ang pamilya ko. Lalo na ang anak ko. Wala silang kasalanan sa'yo. Yung pinsan kong si Alicia, hindi mo lang ipinapatay. Ipinagahasa mo pang hayop ka. Kaya ngayon, oras na ng paninigit ko. Kinuha mo ang buhay ng mga mahal ko. Buhay din ang kukunin ko sa'yo. Muling nagbago ng anyo si Rosario
Naging nakakatakot na aswang. Wala siyang awa nang bigla niyang sunggaban si Don Manuel. Maawa ka sa akin, Rosario! Walang pag-aalinlangang kinagat ng aswang sa leeg si Don Manuel. Pagkatapos ay winakwak nito ang dibdib at tiyan ng dating amo. Saka marahas na dinukot ang puso at iba pang lamang loob upang kainin. Sa matinding galit, walang itinira ang aswang. Talasog-lasog na katawan ni Don Manuel. Bawat bahagi ng katawan nito ay nilantakan, maging ang mga buto. Hindi rin niya pinalampas. Matagal bago natagpuan ng mga tauhan at kasambahay ni Don Manuel ang mga tira-tirang bahagi ng kanyang katawan. Dahil halos maligaw sa loob ng mansyon, ang bagong kasambahay na muntik na niyang pagsamantalahan. Malaki kasi ang mansyon ng kanyang dating amo at nasa isang tagong lugar ang sikretong kwarto nito. Nang gabing yun, nalaman ni Rosario kung sino ang mga inuutusan ni Don Manuel na pumatay sa kanyang pamilya. Walang iba kundi ang mga kasamahan din ng kanyang asawa sa trabaho, mga bayarang tauhan sa hasyenda. Habang papaalis siya ng mansyon, nakita at narinig niya ang mga to na pinag-uusapan ng ginawang krimen. Kaya tulad ng ginawa niya kay Don Manuel, tinapos din niya ang buhay ng mga ito. Wala siyang pinaligtas kahit na isa. Pagkatapos makapaghiganti, bumalik si Rosario sa kanyang bahay. Hindi na niya naabutan doon ang kanyang aswang na tiyahin na si Tia Minerva. Sa halip, naroon pa rin ang mga bangkay ng kanyang kapatid, pinsan at anak. Binigyan niya ang mga ito ng marangal na libing, ibinaon sa likod ng bahay, nilagyan ng mga bulaklak, ipinagsindi ng kandila at inalaya ng taimtim na panalangin. Naipaghiganti ko na kayo. Wala nang lahat ng sumalbay sa inyo. Inihatid ko na silang lahat sa impyerno. Hindi pa pala. Meron pang 2 natitira. Yung tagapamahala ng sakahan na nagpahirap at yung kumulam sa Kuya Bernardo ninyo. Carlito, Alicia, at sa tatay mo, anak. Hahanapin ko pa sila at pananagutin sa ginawa nila. Huwag kayong mag-alala. Balang araw, magkakasama-sama rin ulit tayo. Lalo na ikaw, anak. Patawarin mo si nanay. Hindi ko natupad ang pangako ko na magkakaroon tayo ng mas mahabang oras na magkasama. Pero ipinapangako ko, tutuparin ko yun sa takdang panahon. Magkikita-kita ulit tayo. Tayo ng tatay mo, Kuya Carlito mo, at Ate Alicia mo. Mahal na mahal ko kayo. Higit pa sa buhay ko.
Nyo ang kanyang masalimuot at malungkot na kwento. Sa kasalukuyan, hindi na raw alam ni Tita Carla kung ano na ang nangyari kay Rosario. Matapos ang lahat ng trahedyang pinagdaanan nito. Ilang taon na ang lumipas, ngunit ang kwento ng babaeng minsang